Naalala ko po yung sabi ng investigador sa amin na magsampa na lang po kami ng kaso pagkatapos na lang po ng termino ni Pangulong Duterte. Ganyan sinariwa ni Shira Escudero ang sinabi noon ng isang pulis na nag-iimbestiga sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Efraim Escudero. Si Efraim ay isa lang sa mga tinawag ni Shira na collateral damage o nadamay lang sa drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programa Mike Abby Live, ikinuwento ni Shira ang sinapit ng kanyang kapatid noong Setyembre ng 2017. Papunta sana niya ang kanyang kapatid sa kanilang repair shop noon sa Laguna pero hindi na nakarating at nakita na lang ang wala ng buhay na katawan nito sa Angeles, Pampanga. Nakasubsob sa damuhan, nakabalot ng packaging tape, ang ulo, ang kamay nakatali ng packaging tape. Tapos pati po yung binti niya nakatali din po ng packaging tape. May 3 tama po siya ng bala sa ulo. Oh my goodness. At base po sa investigation ng family namin, tingin po namin ay may nakiangkas sa kanya na person na under watch o at meron rin pong record yung tao na yon sa pulis at kakalabas lang po ng kulungan. Sinasabi po nila na mukhang collateral damage lang si Efraim, pero para sa akin, masakit pong tawagin lang siya na collateral damage. Oo. O nadamay lang. Nakikitang pag-asa ngayon ni Shira ang International Criminal Court na tumutulong sa kanila upang makamit ang hustisya. Para po sa aming mga pamilya ng mga EJK victim, yung ICC investigation po ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Para sa amin po ay sagot ito sa isa tong malaking hakbang at sagot ito sa matagal na naming hinahangad na hustisya. At ngayong nasa ICC na si dating Pangulong Duterte, sabi ni Shira, matagal na nila itong hinihintay. Opo, actually po matagal na rin po naming hinihintay na mapapanagot po si Pangulong Duterte bilang siya po yung nagpanukala ng war on drugs. Kaya para sa amin po, dapat po talagang managot si Pangulong Duterte kasama po ng iba pang mga opisyal na nasa likod ng drug war. Bago pa po man maupo si Pangulong Marcos ay nag-communicate na po kami sa ICC at maraming taon na rin po namin hinintay ito. Panawagan naman ni Shira kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling magpamiyembro ang Pilipinas sa ICC. Yung muling pagsali po ng Pilipinas sa ICC ay makakatulong po para mas mapadali at mas mapabilis ang investigasyon. Kung sa gayon ay mas mabilis rin po naming makakamit ang hustisya. May chance naman po si former President Duterte na depensahan ang kanyang sarili. At sana po magbukas ang mata ng mga Pilipino na kami po yung totoong biktima. Hayaan po nating marinig ang katotohanan at husgahan ang ebidensya. At ebidensya na rin po ang magsasalita para sa sarili. Sana po ay magkaroon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.